Isang nakakakilabot na balita ang lumutang ngayon matapos kumalat ang ulat na nasa matinding panganib umano si Vice Presidente Inday Sara. Ayon sa hindi pinangalanang mga source, may di umano'y planong pagpapatumba sa Vice Presidente at ang mas nakakagulat sinasabing sangkot dito sina Pangulong Kuting Jr. at ang kapatid niyang si Senadora Amy. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa mga opisyal na ahensya, kagad na umani ng matinding reaksyon sa publiko ang mga paratang. Ang kampo ni VP Sara ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag, ngunit may mga ulat na mas pinahigpit ang kanyang seguridad. Nananawagan naman ang ilang mambabatas ng anggarang imbestigasyon upang matukoy kung may katotohanan nga ba ang kumakalat na impormasyon. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang at si Senadora Amy hinggil sa kontrobersya. Patuloy namang nananawagan ng taong bayan para sa isang transparent at patas na imbestigasyon. Habang hindi pa malinaw ang buong katotohanan, inaasahang lalabas ang mga karagdagang detalye sa mga susunod na araw. Manatiling nakatutok para sa pinakabagong ulat hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagkakamali sa bigkas ng kanyang apelido, no? Kaya iyan yung sinasabi namin paulit-ulit na huwag tayong masyadong magtiwala. Oo, nandiyan siya, sumusuporta siya sa mga Duterte. Sige, okay yun, walang problema. Pero yung talagang yung katulad niyan, yung impormasyon, tapos sinolo niya pa. Parang nakakapagtaka lang na bakit mo kailangan pang alamin kung ano yung mga, or bakit mo kailangan kausapin yung attorney na nagtatanggol or nagpoprotekta or lumalaban para kay Pangulong Duterte? Anong purpose? 'Di ba? So diyan mo talaga mapagtatanto na etong si Amy Marcos kumukuha ng idea or kumukuha ng impormasyon. Hindi lang natin alam kung ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Abang-abang na lang tayo sa mga susunod na kabanata. Abang-abang tayo, ha. Baka bukas sa Makalawa, preparado na naman ng administrasyon mapatungkol sa kaso or mapatungkol dito sa isyung ito sa sa pagpapa-aresto or pagkidnap kay Pangulong Duterte. Magtaka tayo. Alalahanin nyo, ha. Ulitin ko. Nag-usap si Kaufman tsaka si Amy. Dalawa lang sila. Hindi alam ni Vice President Sara Duterte kung ano ang napag-usapan. Kaya kung bukas sa Makalawa, preparado na ang administrasyon para kay Pangulong Duterte kung ano yung mga dapat nilang gawin, alam na this. Okay, ha? Okay. Alam na this. So baka ano pa ang ano nyo, ha? Baka sabihin nyo, Jay, wag mong gawa-gawa ng kwento. May mga ganyan na naman ako mababasa, eh. Jay, wag mong gawa-gawa ng kwento. Oo, si Amy Marcos tumutulong. May mga mababasa na naman ako dyan sa comment section. Samantalang dito, no? Sen Amy Marcos, eto na naman. Ikinatuwang na usog ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wow, sige, panoorin natin to, ha. Sige, good news to, good news. Kalendaryo o nausog na kalendaryo ng impeachment. Nakatutok si Mag Gonzales. Nakatutok. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang senator judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanda sila. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress.
Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Yun. Sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, Dapat nga sinasabi mo nga ni sa kapatid mo nga ni. Yang mga sinasabi mo dyan nga ni. Una mo dapat pinagsabihan yung kapatid mo nga ni. Kasi nga ni siya ang presidente. bakit inuurong yung impeachment? O, tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Talo na daw. No? Sabihin mo yan sa kapatid mo ha. Pag uwi mo, Senator Aimee. Oo, sabihin mo yan sa kapatid mo. Ngagbars. Ngagbars, my brother. Tigilan mo na yung impeachment na yan. Lalo kang nabubulok. Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Escudero ang impeachment calendar. February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith? Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan nung nagko-complain na bakit dinidribble niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Atat na naman kayo sa impeachment. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Nung na, paanong mabigat yun? 100 confidential fund? 125 million. Confidential fund nga ni Marcos, billion eh. O sige, sabihin na natin yung banta kay Lisa, kay Martin, tsaka kay kay sino ba to? Kay Marcos. Personal yun eh. Kung sakali mang mayroong banta, kahit wala naman, di magain sila ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ba't kailangan ni-impeach? Kalukuhan. They will say merong impeachment, and kung madidelay na naman yung prosesos, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Okay, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Hindi. June 13 tatapos yung term niya. June 13 ng alas 12 ng tanghali. Ang daming bagong questions. Senator uli siya eh. Oo, ang daming questions nga. Oo, yun ang ano nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justiciable hindi talaga. pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo, hanggang June 30, incumbent. Okay. July 1, bagong Hintay senator pa. uli siya. Bagong term uli siya. Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 Hindi naman pwedeng matatapos. impeach. Hinihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero, pero bukas pa raw siya magbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated Nagkakaroon tayo tuloy ng ng medyo pangamba. Kung ano lang kasi talaga kung nakapasok lang yung Duterte, kahit sabihin na natin na 5 or 6 or sabihin na natin lahat yung Duterte senatorial candidate, alam nyo talagang wala na tayong pangangamba Pero ngayon naman, nakikita rin naman din natin na kahit papano medyo panatag na rin tayo na hindi may impeach si Vice President Sara Duterte kasi kahit papano may mga nakikita tayo na maaaring kumampi or kakampi ng mga Duterte. No, so ayun yung pinaka maganda doon. Ano pa ba yung ibang pag-uusapan natin? Pag-uusapan na natin yan Ito abot dito sa press con. Oo, dito sa sinabi ni Vice.
So pakinggan natin yung mga importanteng mahalalaga na mga ano rito, mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pasok. For supporting the Duterte Senate candidate. Okay, NOS. Okay, so let's go to the local media. GMA News, please ask your questions. GMA News. Tanong lang po, may nag-relax ba kayo defense lawyers para sa impeachment trial? Impeachment. Sa inyo sa Korte Suprema. Okay. So, sa Korte Suprema, may sa Supreme meron akong disbarment cases, and yung mga disbarment cases ko doon, unang lawyer ko doon ay aking father-in-law, si Attorney Lucas Carpio, and then ang sumunod na lawyers ko doon ay si Attorney Michael Pua. Alam nyo wait lang Ay! Medyo putol-putol kasi yung boses. Hindi dapat kapag may mga ganitong press con, si Vice President Sara Duterte, sana hinihinaan or pinapatay muna yung sound sa mga gilid-gilid. Kasi ito yung no? So sana may ganung setup. Tingnan nyo, hindi masyadong naiintindihan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte kasi sobrang ingay. Alam nyo talaga pagdating sa setup, si Minay talaga ang maaasahan mo, no, setup ng mga ganito. Pag iba talaga medyo paliyado Sorry po kasi isipin nyo, nagpe-press con si Vice President Sara Duterte pero tuloy-tuloy yung tugtog. Yung mga sumisigaw, yung mga nagsasalita. Pwede naman sa sabihin na natin ilang minutes lang to. 24 minutes lang to. Sino ba na ipatay nyo muna yun? Hindi, sorry kasi sayang imbis na may impormasyon kay Vice President na malalaman natin. Hindi natin masyadong malaman kasi hindi natin maintindihan. May nagkakantahan doon, may sumisigaw doon ng bangag-bangag. Respeto sana. So eto panayam kay eto pala yung update kay Pangulong Duterte. Diyan sa Netherlands. Panoorin din po natin to. Digong now. Yes, una-una. Yan katulad lang noon, no? Ganun dapat, di mo tingnan nyo sinaway sila kasi ang ingay nila. Diba? Maging sana tayo maging tawag doon. Hindi na tayo dapat kailangan pagsabihan. Vice President yan, no? Dapat ganito, tahimik. 'Di ba? Yung mga tao tahimik. Hindi yung nagpe-press con, may nagtutugtog, may nagsasalita. Digong now. Yes, una-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual. So, diba? Ang liwaliwanag, hindi ko yung parang pipikit-pikit sa sobrang ingay. Hindi mo maintindihan. Ganito dapat tahimik. Ay, naku po. Binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate si Marcoleta plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. And so ibig sabihin talagang
naka-member si Amy tsaka si Villar sa PDP. Parang ganun lang yung pandinig ko. Ewan ko, bahala na. Binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na... So napanood na natin yun, ano? Ano pa ba ang ano natin, siguro yung ibang balita na lang, no? So yun nga, no, yung panganib nga na sinasabi ko kanina mapatungkol kay Vice President Sara Duterte ay ayun nga po yung kay Amy Marcos. Kasi so pasensya na ho kung ano, magalit man kayo kung sa magalit, pero wala ho talaga kaming tiwala sa mga Marcos. At etong ginagawa namin ay gusto lang namin maprotektahan ng mga Duterte dahil sa panahon ngayon nanghirap na ho talagang pagkatiwalaan ng mga Marcos sa likod po ng kanilang mga pinaggagawa laban sa mga Duterte. Kasi pwedeng ganito mangyari diyan eh. Isipin niyo maigi to ah. Halimbawa, sobrang inis na ng mga Marcos sa mga Duterte. Gusto na nilang, wag naman sana mangyari, pero alam ko talagang mismong si Vice President Sara Duterte na nga na nagsabi na talagang may nagtangka sa buhay niya. So, una-una tinanggalan na ng mga security binawasan etong si Vice President Sara Duterte ng Administrasyong Marcos. So anytime na gawin nila yon, talagang free na sila. Pangalawa, mas lalong napadali sa mga anti-Duterte na malaman kung nasaan si Vice President Sara Duterte kasi palagi niyang kasama ang isa sa mga Marcos. Hindi kasi talaga natin mawawa 100% talaga na etong si Amy Marcos handa niyang talikuran ng kanyang kapatid para lang sa mga Duterte. Isang kalokohan po yun. No, isang malaking kalokohan yun. Kaya sinasabi kong pangamba kasi lahat talaga ng impormasyon pwedeng malaman ng mga anti-Duterte. Kung nasan si Vice President Sara Duterte, kung ano ang plano ni Vice President Sara Duterte, kung anong plano ng mga Duterte, anong susunod na ilalabas ng mga Duterte na baho na manggagaling sa mga Marcos. So yun, lahat yun yung mga dapat ingatan na hindi malaman ng kampo ng mga Marcos. Pero anong magagawa natin kung yung isa sa mga Marcos ay palaging kasama ng mga Duterte? So hindi ko naman po din sinisisi si Vice President Sara Duterte dito. Ang akin lang kayo po ng mga Pilipino wag po tayong basta-bastang magpabulag sa mga Marcos. Dahil sabi ko nga sa inyo, balibalik ta rin man ang mundo, magkapatid pa rin si Amy Marcos at si Bongbong Marcos. Hindi po yan magbabago. At sa tingin nyo ba, yung kungari man na nag-aaway sila, sa tingin nyo, hindi ba magre-reklamo ang kanilang nanay na, ba't kayo nag-aaway kayo magkapatid? Tignan nyo yung nanay niya ngayon. Wala lang. Diba? Kasi nga talagang, ito po ay talagang kung si Marcos Jr. ang kanyang playbook, i-impeach si Vice President Sara Duterte, dalhin sa Netherlands si Pangulong Duterte, tanggalan ng prangkisa ang SMNI, ikulong si Pastor. Ang playbook ni Jaime Marcos kumuha ng mga impormasyon sa mga Duterte. Pero alam ko naman siguro kahit papano naman hindi naman siguro nadala na rin or tawag dito hindi naman siguro makakapagbigay or hindi naman siguro nagbibigay etong si Vice President Sara Duterte ng mga importanteng impormasyon kay Amy. Kaso nga lang yung katulad niyan, yung mga kay Attorney Kaufman kanina na nakausap niya, solo pa sila, tapos hindi alam ng mga Duterte kung ano yung napag-usapan. So magulat na lang tayo na kinabukasan preparado na naman ng mga walangya para sa gagawin nilang kahayupan sa mga Duterte. Yan So yun po yung sinasabi ko na peligro at panganib kay Vice President Sara Duterte. Para sa akin malaking panganib
na pagkatiwalaan nitong si Senator Amy Marcos. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo po dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Yan yung sinasabi namin paulit-ulit na huwag tayong masyadong magtiwala. Oo, nandiyan siya, sumusuporta siya sa mga Duterte. Sige, okay yun, walang problema. Pero yung talagang yung katulad niyan, yung impormasyon, tapos sinolo niya pa. Parang nakakapagtaka lang na bakit mo kailangan pang alamin kung ano yung mga, or bakit mo kailangan kausapin yung attorney na nagtatanggol or nagpoprotekta or lumalaban kay para kay Pangulong Duterte? Anong purpose? 'Di ba? So diyan mo talaga mapagtatanto na itong si Amy Marcos kumukuha ng idea or kumukuha ng impormasyon, hindi lang natin alam kung ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Abang-abang na lang tayo sa mga susunod na kabanata. Abang-abang tayo ha. Baka bukas sa Makalawa, preparado na naman ng administrasyon mapatungkol sa kaso or mapatungkol dito sa isyung ito sa sa pagpapa-aresto or pagkidnap kay Pangulong Duterte. Magtaka tayo. Alalahanin nyo ha. Ulitin ko. Nag-usap si Kaufman tsaka si Amy. Dalawa lang sila. Hindi alam ni Vice President Sara Duterte kung ano ang napag-usapan. Kaya kung bukas sa Makalawa, preparado na ang administrasyon para kay Pangulong Duterte kung ano yung mga dapat nilang gawin, alam na this. Okay ha? Okay, alam na this. So, baka ano pa ang ano nyo ha? Baka sabihin nyo, Jay, wag mong gawa-gawa ng kwento. May mga ganyan na naman ako mababasa eh. Jay, wag mong gawa-gawa ng kwento. Oo, si Amy Marcos tumutulong yun. May mababasa na naman ako dyan sa comment section. Samantalang dito, no? Sen Amy Marcos, eto na naman. Ikinatuwang na usog ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wow, sige, panoorin natin to ha. Sige, good news to, good news. Kalendaryo o nausog na kalendaryo ng impeachment. Nakatutok si Mag Gonzales. Nakatutok. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang senator judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanda sila. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga niyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, dapat nga sinasabi mo nga ni sa kapatid mo nga ni. Yang mga sinasabi mo dyan nga ni. Una mo dapat pinagsabihan yung kapatid mo nga ni. Kasi nga ni siya ang presidente. inuurong yung impeachment. O tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing. Talo na daw. Sabihin mo yan sa kapatid mo ha. Pag uwi mo, Senator Aimee. Oo, sabihin mo yan sa kapatid mo. Ngagbars. Ngagbars, my brother. Tigilan mo na yung impeachment na yan. Wow, lalo kang nabubulok. Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Cordero ang impeachment calendar. February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP.
Di ba dinibate natin dati yun na forthwith. Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan, nung nagko-complain na bakit dinidribble niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Natat na naman kayo sa impeachment. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Paano mabigat yun? 100 confidential fund? 125 million. Confidential fund nga ni Marcos, billion eh. O sige, sabihin na natin yung banta kay Lisa, kay Martin, tsaka kay kay sino ba to? Kay Marcos. Personal yun eh. Kung sakali mang mayroong banta, kahit wala naman, di magain sila ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ba't kailangan ni-impeach? Kalukuhan. They will say merong impeachment, and kung madidelay na naman yung proseso, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Sotto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Okay, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Hindi. June 13 tatapos yung term niya. June 13 ng alas 12 ng tanghali. Ang daming bagong questions. Senator Ulises eh. Oo, ang daming questions nga. Yun ang ano nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justiciable hindi pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo, hanggang June 30, incumbent. Okay. July 1, bagong Senator ulit siya, bagong term ulit siya. Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 hindi naman pwedeng impeach. Hinihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero, pero bukas pa raw siya magbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated, nagkakaroon tayo tuloy ng ng medyo pangamba. Kung lang kasi talaga kung nakapasok lang yung Duterte, kahit sabihin na natin na 5 or 6 or sabihin na natin lahat yung Duterte senatorial candidate, alam nyo talagang wala na tayong pangangamba Pero ngayon naman nakita rin naman din natin na kahit papano medyo Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!